So, what's up mga patatas? Kamusta? So, bago yung environment natin ngayon, nandito nga tayo sa shop kung saan nag-invest nga si Jowa sa showmaking business. So, yun guys, order na kayo. So, yun, and for me naman, naka-invest naman tayo guys na para sa perfume business. And for today's video nga, hindi yan yung topic natin. So, yun guys, ang topic nga natin for today is, alam nyo ba na meron hindi sinasabi yung mga agency about sa pag-apply pa Taiwan. So, kung gusto nyo nga malaman, tapusin nyo itong video na to. So, yun guys, ako pa rin to si Kute, dating OFW sa Taiwan, and ngayon, nandito na nga sa Pilipinas for good. And kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, you might consider subscribe, like, and share mo na rin itong video na to. So, yun, hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated pag nag-upload tayo. So yun, hindi sa tinatakot ko kayo o pinapaasa. So gusto ko lang i-share sa inyo guys itong knowledge ko na to and experience na rin. Kasi may mga paulit-ulit ako nakikita and nababasa na after nila gumastos, after nila ayusin lahat ng requirements nila, umasa and worse, umiyak. So guys, hindi ito requirements review. Bukod nga sa mga requirements na dapat mga paghandaan. So, ito pa yung mga specific na nangyayari sa mga nag-a-apply pa Taiwan. So, para alam mo na rin mismo kung ano yung mga dapat mong i-ready, di ba? So guys, disclaimer lang po. Hindi po ako under ng kahit anong agency. Ang sinasabi ko po sa inyo is based on my research and dun din sa mga experience ko. So, number 1, yung pagiging colorblind. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang pagiging colorblind po ay automatic disqualification na sa maraming Taiwan agencies. Yes po, disqualification na. So, ibig sabihin, automatic pag colorblind ka, ligwak ka na or bagsak ka na. So, yun, meron talaga guys na hindi natutuloy na makapag-Taiwan dahil dito sa pagiging colorblind. So, paano nga ba malalaman kung ikaw ay isang colorblind? Tinetest po ito sa Ishihara test. Isa tong booklet na may color pattern ng mga dot and sasabihin mo kung ano yung pattern na nakita mo at numbers. So, kung nahihirapan ka, sabihin yun, automatic, bagsak ka dun. So, hindi sasabihin yun ng agency, sasabihin lang nila, hindi ka pumasa. So, meron bang paraan para dito? Based on my research and based doon sa nabasa ko guys, merong colorblind na nasa ibang bansa or nasa Taiwan. Ang sabi niya, nabisado niya daw yung booklet ng Ishihara para may masagot siya. So yun, kung gusto nyo i-try, edi go. And number 2, hindi pinaghandaan ang medical. Yung tipong trip lang mag-ibang bansa na sasabihin na, hindi, kung para sa akin to, para sa akin to. Pero nagyoyosi, nagiinom, kinabukasan medical pero ganun yung ginagawa. So akala ng iba guys, physical test lang to. Sa Taiwan kasi, tinitingnan lahat. Tignan yung blood pressure, yung chest x-ray, at kung may history ka ng sakit. So guys, makapasa man kayo ng medical dito sa Pilipinas, once na lumipad na kayo papunta ng Taiwan, bago kayo papuntahin ng production, ime-medical muna kayo. And, mahigpit po talaga sila. Kasi ayaw nila guys magkaroon ng aberya habang nagtatrabaho ka. So ito guys, based on my experience no, nung nag-medical kami, nung nasa Taiwan kami, yung mga kabatchmate ko, hinold talaga sila kasi ang taas nung blood pressure nila. Tapos, nung hindi sila pumasa talaga, I mean, bumaba man ng konti, pero medyo may pagkamataas pa rin. Ang ginawa sa kanila guys is binigyan sila ng gamot. Maintenance na sila agad para makita kung bababa yung blood pressure nila. And thanks God naman, naging okay naman yung blood pressure nila nung tinake na nila yung gamot. So yun. Pero guys, huwag nyo nang hintayin na magkaroon pa kayo ng tinitake na gamot pag nasa Taiwan na. So kung mag-a-apply ka sa Taiwan, pangalagaan mo na nga yung sarili mo. Kung ano yung tinitake mo, kinakain mo, iniinom mo, ganyan. So yun guys, tandaan nyo, yes, pwede kayong makalusot ng medical sa Pilipinas. Pero sa Taiwan talaga, mahigpit. Lalo na sa mga sakit na alam nilang makakaapekto sa trabaho ng mga aplikante. So kung ngayon nga is nagbabala kang mag-apply sa Taiwan, so try to adjust your lifestyle muna. Kung ano yung makakabuti sa kalusugan nyo, yun muna yung gawin nyo. So yun guys, hindi lahat ng bumabagsak sa medical, meron ng sakit agad.
Yung iba talaga, hindi lang napaghandaan yung medical. So, number 3, ito, yung documents details na hindi tugma. So, yun guys, kung ayaw mo ma-hold sa application mo, isa to sa dapat mong i-triple check yung mga documents mo. And regarding for this guys, meron na nga po akong video about sa mga PSA or LCR or documents error. So, check nyo na lang guys sa description. Ilalagay ko na lang po dun yung link. So, dito guys, hindi naman kayo ibabagsak automatically. Pero, ma-hold ang application nyo. So, depende to sa tagal guys ng pag-aayos ng documents nyo. Kaya please, double check or triple check all of your documents bago magpasa para iwas delay. Iwas pabalik-balik, iwas stress, at iwas gastos na rin. Kaya nga tayo nag-a-apply pa Taiwan, di ba? Huwag na tayo gumastos ng malaki guys. Okay na yung meron kang kulang sa documents. Huwag lang magkakaroon ng error sa documents mo. So, number 4, walang ka-idea kung magkano ba yung gagastusin. So, siguro naman guys, expect nyo na, nagagastos at gagastos talaga kayo. Nung nag-a-apply ka nga ng trabaho dito sa Pilipinas, gumagastos ka, di ba? How much more nung pag nag-apply ka pa abroad? So, expect nyo na guys na medyo malaki talaga yung gastusin nyo. Kung ayaw nyo talaga mag-stop sa application nyo, so make sure nyo lang guys na meron kayong budget na mako-cover habang nag-a-apply kayo. So guys, para sa akin, iwasan yung uutang ka tapos hindi ka pa sure kung makakaalis ka. Okay lang umutang, pero mas okay kung uutang ka man, meron ka ng hawak na plane ticket at nakapirma ka na ng kontrata. So yun, para iwas sakit sa ulo, di ba? Sobrang hirap guys na magkakautang ka tapos ang ending pala hindi ka rin nakaalis. So yun guys, mag-ipon ka muna dun sa mga basic needs na kailangan mo. Yung pamasahe mo, papunta pabalik-balik sa mga agency, yung documents mo, saan ka kukuha, lahat ng mga possible na pwede mong gastusin, medical. And ngayon naman, mostly yung mga agency, wala na naman na silang placement fee or processing fee. So kung magkakaroon man sila ng processing or placement fee, merong mga agency na merong broker. And pagdating mo naman sa Taiwan, alam ko yung mga company, binabalik na rin yung nagastos na placement fee. I hope that makes sense. So yun guys, yan yung 4 na medyo maliit na bagay. Pero kung ikaw colorblind, malaking epekto sa'yo yun. Sayang yung documents mo, sayang yung pabalik-balik mo sa agency. Hindi ka mahina kung isa ka sa mga hindi nakapasa. Minsan talaga, hindi mo lang talaga siya napapaghandaan. So yun guys, may mga bagay talaga na hindi natin alam sa umpisa. Kaya nga ginawa ko tong video na to guys para magkaroon kayo ng idea. And kung may idea man kayo, para mapaalala ko pa rin sa inyo na maghanda kayo. So yun guys, okay nang malinaw sa umpisa kesa sakit ng ulo sa dulo. Kung isa ka man sa mga nag-a-apply pa Taiwan, good luck sa'yo and sana makapasa ka. So kung nagustuhan mo ang video na to at may nakuha kang aral, subscribe ka naman kung hindi ka pa nakasubscribe and pindutin mo na din yung notification bell. Like mo na and i-share mo na rin para sa mga kakilala mo na gusto rin mag-Taiwan. So yun guys, salamat po sa panonood and see you on the next one. Bye-bye!